Si Brother Joseph Branham, noong 1981 nang magsimula ang Voice of God Recordings, ay nangako sa Panginoon na hindi niya babaguhin ang isang salita ng mensaheng ito sa tape. Tinupad niya ang kanyang pangako. Sa 44 na taon mula noon, marami ng ministeryo ang nagreklamo kay Brother Joseph Branham sa pagsisikap na ipatupad ang copyright sa mga message tape. Ang copyright ay naroon upang panatilihin ang mga tape ng mensahe mula sa pakialaman at ang mensahe ay nasira. Sinabi ni kapatid ni William Branham, dito noong isang araw sa Arizona, nag-splice ng mga tape para subukang sabihin sa akin ng mga bagay na hindi ko sinabi. Tandaan lamang ang pangitaing tungkol sa panukala ng Arizona. Ang sabi ng Biblia, mabuti pa para sa iyo na may bato ka sa iyong leeg. At isa pang bagay na kung sino man, hayaan siyang maging mangaral o kung ano ang gusto niya, ay mag-aalis ng isang salita mula dito o magdagdag ng isang salita dito. Ang mga tao ay naglalagay ng kanilang sariling interpretasyon sa salita, gaya ng binigay nito. Sinusubukan itong sabihin ng isang bagay na hindi ko sinabi at hindi ang aking salita. Ito ay kanyang salita. Sino ang magdadagdag o mag-aalis? Ngayon ay nakita natin na ang parehong mga ministro na maling nag-akusa sa kapatid na Joseph Branham na sinusubukan monopolyo at panatiling dalisay ang salita, ang mensahe ng oras ay nahuli sa isang pakana upang linlangin ang mga tao. Ang parehong organisasyon ng mga ministro ay napatunayang nagkasala sa pag-splice ng mga tape at paglalagay ng kanilang sariling mga interpretasyon sa mga tape sa kanilang ipinamahagi sa buong mundo na program ng message app. Sinasabi sa Mateo 24:24 na sa huling panahon ito ay magiging napakalapit na ito ay malilinlang ang mismong mga hinirang kung ito ay posible. Sino ang mag-aakala na ang kilalang ministro sa mensahe na itinalaga upang ipingaral ang mensahe gaya ng iyon ay sinalita sa mga tape ay nagsabuatan na baluktutin ang sariling mga salita ng ikapitong anghel, ang salita ng Diyos sa tape at pinagdugtong ang mga ito ng mga tape upang maging higit na maayon sa kanilang mga turo ng simbahan ngayon. Ako mismo ay nakikipag-ugnayan sa 3 ministro ng isang gaanong organisasyon ng simbahan sa Kanluran, Canada na lumikha at ngayon ay nagpo-promote ng naturang message app. Ang message ito ay binaluktot ang mensahe at pinagdugtong ang mga tape ng mga propeta at inalis ang orihinal na teksto o naglalagay ng mga salita doon na hindi sinabi ng kapatid na si William Branham upang umangkop sa kanilang interpretasyon sa mensahe. Walang tugon o sagot mula sa aking mga email ng mga seryosong akusasyon mula sa alinman sa mga ito hanggang sa kasalukuyan. Naghihintay ako sa nakalipas na halos 30 araw na marinig mula sa mga ministrong ito o sa kanilang mga taga-suporta at pinuno ng pangkat. Ito ang parehong mga ministrong na nag-aangkin na mangaral at itinataguyod ang mensahe ng oras na kasangkot sa pangdaigdigang pamaraan ng pagsasama ng tape upang sirain ang mensahe ng oras. At ngayon, inaakusahan ko itong grupo ng mga inordin na ministro sa kanilang mga kredo at denominasyon. Sila ay nagpapako sa krus sa mga tao, ang mismong Diyos na kanilang inaangkin, na kanilang minahal at pinaglilingkuran. Isinasakdal ko ang mga ministrong ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Hello, ang aking pangalan ay kapatid David Erickson. Ngayon, narito ang matagal nang hinihintay na liham ng pagsasama-sama ng mga gila mula sa Branham Tabernacle at ang mangaral, tapat na Kristiyanong ministro ng Ebanghelyo, kapatid na Joseph Branham. Minamahal na tape bride. Ngayon, kayong mga tao sa mga tape. Panginoon, paano namin masisimulan ipahayag kung ano ang kahulugan ng 6 na maliit na salita na ito sa amin? Ang nobya ni Jesus Kristo, ito ay ang kapayagan ng mensahe ng oras sa atin. Ang Diyos ang nagsasalita sa pamagitan ng kanyang anghel na mensahero na nagsasabi sa kanyang nobya, alam kong manatili ka sa aking tinig. Alam ko kung ano ang magiging kahulugan sa iyo ng aking salita sa mga tape na ito. Alam ko na magkakaroon ka ng kapayagan na ang mga mensaheng ito na sinasabi ko sa mga tape ay aking tanda para sa ngayon. Inilagay ko ang aking tinig sa mga magnetic tape na ito sapagkat ang mga mensaheng ito ay kailangan tapusin ang buong salita.
Magkakaroon ng libong-libong bisis na libo-libo ang makakarinig ng ating tinig sa mga tip at magkakaroon ng pahayag na ito ang aking ministeryo. Ito ay ang banal na Espiritu Santo sa ngayon. Ito ang aking tukin na mensahe. Nagpadala ko ng maraming tapat na ministro sa buong mundo upang ipahayag ang aking ministeryo. Pagbalik nila, sinabi nila sa akin, sinunod namin ang iyong mga utos sa pamagitan ng pagpapatugtog ng iyong mga tape. Nakatagpo kami ng mga tao na naniniwala sa bawat salita. Ginawa nilang simbahan ang kanilang sariling bahay upang tanggapin ang iyong mensahe. Sinabi namin sa kanila, lahat ng darating sa ilalim ng iyong tanda, ang mensahe ng oras ay maliligtas. Panahon na kung saan dapat suriin ng bawat tao at tanungin ang kanyang sarili, ano ang perpektong paraan ng Diyos para sa ngayon? Ang salita ng propeta ay hindi nabigo kahit isang bisis. Ito ay napatunayan na ang tanging katotohanan, ang tanging bagay na magbubuklod sa kanyang nobya. Kung ano man ang sinabi niya ay nangyari na sa paraang sinabi niya, ang haliging apoy ay naririto pa rin sa atin. Ang tinig ng Diyos ay nagsasalita pa rin sa atin sa mga tape. Sinabi lang sa atin ng propeta na dadaan lang ang Diyos kapag nakita niya ang tanda. Ito ay isang panahon ng desperasyon para sa lahat na mapapasa ilalim sa talking message na iyon. Nakita natin ang dakilang kamay ng Diyos sa huling panahong ito. Ibinigay niya sa atin ang tunay na kapayagan ng kanyang salita at ito ay dumating sa ilalim ng palatanda ng tanda. Ngayon, habang tayo ay nasa ilalim ng palatanda ng tanda, tayo ay magsasama-sama at kunin ang komunyon sa desperasyon sapagkat nalalaman natin na ang Diyos ay naghahanda ng paghatol. Nais kong anyayahan ang bawat isa sa inyo na makinig at magkaroon ng komunyon at paghugas ng paa ngayong linggo habang naririnig natin ang mensahe, mga desperasyon, 63-0901E. Ang mensahe at serbisyo ng komunyon ay nasa Voice Radio simula alas 5 ng hapon, panahon ng Jeffersonville. Mangyayaring huwag mag-atubiling, magkaroon ng iyong serbisyo sa alas 5 ng hapon sa iyong lokal na oras kung gusto mo, dahil alam kong magiging mahirap para sa marami sa ating mga mananampalataya sa ibang bansa na simulan ang iyong serbisyo sa oras na iyon. Magkakaroon ng link sa isang magga-download na file ng serbisyo. Brother Joseph Branham. Mga banal na kasulatan na dapat basahin bago maglingkod. Exodo, Kapitulo 12, versikulo 11. Jeremias, Kapitulo 29, versikulo 10 hanggang 14. San Lucas, Kapitulo 16, versikulo 16. San Juan, Kapitulo 14, versikulo 23. Galacia, Kapitulo 5, versikulo 6. Santiago, Kapitulo 5, versikulo 16. Direktang mag-sign up para sa mga notification sa WhatsApp sa www.branham.org/en/WhatsApp. Hanggang sa susunod na pagpalain kayo ng Diyos at Shalom.